Rise and Shine Pilipinas 521 ayon sa Philippine Standard Time, nagbabalik ang Panahon TV. Ang ating programa ay kabalikat ng sambayan ng Pilipino sa pag-unlad ng ating bansa. So sa puntong ito, public service announcements po ang hatid namin sa inyo. Ang unang abiso ay mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Simula ngayong Agosto, binubuksan nga po ng nasabing ahensya ang application program para sa bagong Housing Loan Restructuring Program. Ayon kay GSIS President and General Manager Robert Vergara, ang nasabing restructuring program ay initiative ng pension fund para makatulong sa GSIS housing loan borrowers. Ang deadline ng nasabing application ay sa December 31. Ang mga aplikante ay i-entertain lamang by appointment at good news po mga kababayan dahil walang application fee para sa nasabing restructuring sa inyong mga katanungan mga kababayan, maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa Metro Manila, 479-3548, 479-3583, 479-3587 at para naman sa probinsya, 847-4747. Pwede ring bisitahin ang kanilang website www.gsis.gov.ph. At another good news for the month of August, ang Maynilad Water Services Incorporated o Maynilad ay magsasagawa ng septic tank cleaning ngayong buwan sa Caloocan, Manila at Quezon City. Narito po ang mga barangay na seserbisyohan ng Maynilad, Barangays 172 to 175 and Barangay 160 sa Santa Quiteria, Caloocan, Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City, Barangay 187 to 197 sa Obrero, Barangays 472 to 481 and Barangay 492 to 520 sa Sampaloc, Manila at Barangays 373 to 378 sa Santa Cruz, Manila. At good news po ulit dahil ayon kay Maynilad President Victorico Vargas, ang septic tank cleaning services ay libre lamang po. Para sa inyong mga katanungan, pwede nga tawagan ang Maynilad Hotline 1626 at mag-log on sa www.mayniladwater.com.ph. At ang huli naman po ay mula sa Philippine National Health Research System o PNHS. Ngayong August 7 to 9, gaganapin nga po ang PNHS Week sa Plaza del Norte Hotel and Convention Center sa Paway, Ilocos Norte. Ayon kay Dr. Maria Lourdes Otaiza, ang chairperson ng Region 1 Health Research and Development Consortium, ang pagtitipon-tipon ngayong taon ay magfo-focus sa health research at sa mga pag-aaral na magbibigay kontribusyon sa pagsusolusyon sa iba't ibang problemang pangkalusugan sa bansa. Para sa inyong mga concerns regarding PNHS Week, pwedeng tawagan ng PNHRS Secretariat 837-7534 o 837-7537. Pwede ring bisitahin ang kanilang website www.healthresearch.ph. At mga kababayan, sa puntong ito silipin po natin ang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Mga kababayan, dyan nga po sa Taipei, mataas ang temperatura. Meron tayong 27 to 33 degrees Celsius habang sa Beijing, China ay mababa po ang aasahang temperatura. Meron tayong 23 to 33 degrees Celsius. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, mataas ang temperatura. Meron tayong 26 to 33 degrees Celsius at pinakamababa naman po sa Jakarta, Indonesia na may 23 to 32 degrees Celsius. And sa Brunei Darussalam, mataas din ang aasahang temperature. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius at pinakamababa sa Rangoon, Myanmar na may 24 to 30 degrees Celsius. At ngayon naman, lipad tayo around the world. Silipin po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo na hatid sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Unahin po natin sa USA and Canada. Sa Washington DC, mataas ang temperatura. Meron tayong 19 to 29 degrees Celsius. Pinakamababa po sa Edmonton, Alberta, Canada, 13 to 22 degrees Celsius. Sa Europa naman po, mataas din ang temperatura, partikular sa Rome. Diyan po yan sa bansang Italia. Meron tayong 21 to 33 degrees Celsius. Pinakamababa po sa London, meron tayong 15 to 23 degrees Celsius. At dito po sa atin, sa Asia and Middle East, mataas po ang temperatura sa Kuwait. Meron tayong 36 to 47 degrees Celsius. Pinakamababa naman sa New Delhi, India, 26 to 35 degrees Celsius. At bilang panghuli sa Australia and New Zealand, sa Melbourne po mataas ang temperatura. Meron tayong 9 to 14 degrees Celsius. Pinakamababa naman sa Wellington, meron tayong 10 to 14 degrees Celsius. At mga kababayan, dahil nakaranas tayo ng pag-ulan kahapon at kaninang madaling araw, mahalagang malaman natin ang rainfall warning system ng Pag-asa. Dito lamang po yan sa Napapanahong Kaalaman. Alamin kung
paano iintindihin ang rainfall warning system ng Pag-asa. Ang yellow signal ay nangangahulugan ng aware. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng baha sa mga mababang lugar. Ang orange signal naman ay nangangahulugan ng prepare. Sa ganitong sitwasyon, meron ng baha at posible itong tumaas pa. Ang red signal ay nangangahulugan ng take action. Higit pang tataas ang baha at dapat nang lumikas ang mga residente. Tandaan ang kahulugan ng rainfall warning system bilang gabay sa susunod na pag-ulan.